Okay, so welcome, Crimsic students, to this video discussion all about sa RA 9285. Okay, so all about the alternative dispute resolution. So, some of these topics were already discussed, pero ato pa sa review. Kaya para yun mas masabtan. Okay? Let's start first with the arbitration. Okay? But again, for more understanding on RA 9285, we can just search it online. No? Search na ninyo. Makita ninyo dito different forms of ADR sa Pilipinas. So, we will discuss it one by one kung unsa gid ang naa direa. So, unahon na to ang tulo ka importante. Actually, they are all important, but ang most common nga ADR. So we have the arbitration, we have the conciliation, we have the mediation. Okay? So, sa previous discussion na to class, na-mention na lagi na ako ang ADRS or the Alternative Dispute Resolution System. So, this is a system sa Pilipinas or process or procedure na buhaton kay para ato ang resolbahon ang conflict or dispute nga naa between the two parties or between the group of people without dili na need ang intervention ni judge or sa court, but rather so kinsa may naa diha nga wa man di ay intervention ni judge, so naa diri ang neutral third person or the third party. Okay, now we will try to distinguish kani sila nga mga forms unsa gikalahian nila. So again, review na laman ni so akong paspasan si arbitration, mediation, ug conciliation kay humana man nato discuss. So again, in arbitration class, this is a process. Kani malibog pa manggod gihapon mo. Again, arbitration is very different from the word arbitrator. Arbitrator, kaning tor nga tong katapusan, again, that's the person, that's the third party. Pero may yung tag Sean gani ang word, meaning that is the process, ang proseso, unsa man ang gigamit nila kay para ma-solusyonan ang ilang problem. So, it's either arbitration, conciliation, mediation. Pero if ang imong gipangutana is the person, okay, nga ning conduct og arbitration baka mediation or conciliation, it's the neutral third party. So ayaw ninyo libugan na siya. So again, in arbitration class, this is a formal alternative dispute resolution nga proseso wherein na ay third person. Kana nga third person muhimo na siya og decision. So meaning decision maker siya. Kana siya gitawag nato og arbitrator class. So the first thing nga inyong hinumduman sa arbitration, ang pangan sa tao, ang pangan sa third party, which is si arbitrator. So siya ang authorized karon nga mo review sa mga evidences nga naa, mo assist sa mga facts, mo render og binding nga decision. Okay, take note ha, in arbitration, the arbitrator can make decision and his or her decision is final and binding, which is gitawag na nato og arbitral award. Okay? So, ang arbitrator class, pwedeng single person or pwede po og panel, no? Arbitration tribunal. So, ang arbitrator diha karon mo ay responsible class in crafting or rendering an award. Okay? So, sa may meaning anang award, dili na mao nang certificate, dili na mao nang medal nga atong madawat nga award. But that is the term, no, that is how we called rather to the final decision nga gihimo ni arbitrator class. So, ang appointment ni arbitrator by the way class, so si kinsa may himuong arbitrator. So, kaya na siya kailangan within the agreement sa duha ka partido. So, naay agreement sa duha ka partido kung si kinsa ilang himuon nga arbitrator. Okay? So, kana. Unsa may kalahian ni arbitration, mediation, mediation. Again, in mediation class, ang third party gitawag natong mediator. Sa conciliation, ang tawag sa ilahang third party is conciliator. But si mediator class only facilitate for the communication of the two parties. On the other hand, conciliator, yes,
he can also assist, but he has advisory role. So meaning he can suggest, no, he can make recommendation. Pero here in arbitration, si arbitrator, he can really make a decision class. So may kalahian nila. And take note that the decision that was made by the arbitrator or the third party in the arbitration, that is binding lagi, meaning that is legally enforceable. But in mediation, no, unless na lamang if the two parties has agreement and they put it in writing and then they signed it. In conciliation, suggestions, or whatever the outcome of the conciliation process is non-binding as well unless if that suggestion was accepted by the two parties. So, man inyong hinumduman diha aklas. So, ang advantage aning arbitration class, again, mas paspas ni siya, mas flexible, and then the process, ang major process is from submission, which is ang duha ka partido karon di decided, di have an agreement nga ilahang dalon ang ilang dispute into arbitration. So kana magsubmit sila og mutual agreement, okay? And then once it was already submitted, magsabot sila when will be they having their arbitration. So muna nang hearing na, they are going to present their evidences, their arguments, or if they have witnesses. So it's like a court nga style, but mas lesser laman ang intimidation. At the same time, mas dili ingon nga kay formal men gyud nga proceeding tong sa court. So dili gyud ingana, no? So arbitral awards again manay tawag sa decision nga gihimo ni arbitrator. Okay, so this is the partial or final decision by an arbitrator in resolving the issue or controversy. And take note, that decision is final and binding. Okay, so these are the general principles sa arbitration class. So consensual siya kay lagi kailangan man lagi nga na ay mutual decisions coming from the two parties class. So dili pwede nga magbuot-buot ra. Okay, dili pwede nga siya ra ang magbuot diha sa desisyon kadto ra si ang usara ka partido. So dapat giuyunan gid na silang duha. Okay? Next is arbitration is neutral. Okay? So pasabot diha neutral may giingon that the process therein is neutral. Gitagaan og pareho nga opportunity ang duha ka partido to kung unsay ilang ganahan nga i-appeal sa ilahang agreement, things like that. Okay, unsay ilahang mga or asa sila karon mag-arbitration, things like that. So isa na. And then confidential because that is in private. Okay? Dili pareha sa litigation nga public or in kanang pwede mo attend o ganahan mo attend og court hearing class. And again, the parties choose the arbitrator. So, ang makapili kung sikin sa ilang himuong arbitrator, it is the parties themselves. But they have to make sure that the arbitrator nga ilahang pilion is really can think well, no? So, kamao si Chad, he or she is fit to handle their case. Na ay knowledge, especially on legal side. It's not necessary nga kailangan attorney siya or ingana, but as long as he has knowledge and competent siya nga mamahimong arbitrator. Okay? And then again, the decision that was made by the arbitrator or by the arbitral tribunal, then that is what we call arbitral award, and that is final and binding. Kaya ato ta sa karon sa mediation. Okay. So, in mediation again class, as what we had discussed, no, nga sa mediation, ang third party diri only assist or facilitate sa paghatag og solusyon sa dispute between the two or more parties. So, but pasabot diri that the mediation is also voluntary. Okay, voluntary process si
mediation class, in which the mediator diri ang giselect still the parties themselves gihapay ning pili kinsa ilang himuong mediator. He or she only facilitates communication and also negotiation. Mo-assist lang siya sa duha ka partido nga magka-ayo na gid unta. Hopefully they will reach a voluntary agreement regarding sa ilahang problema. So again, in mediation, ang settlement sa ilahang problema is made by the parties themselves, dili kang mediator. So si mediator there, he or she cannot make a proposal. But take note again, voluntary and non-binding process ang mediation. So again, mediator ang tawag sa atong neutral third person here. Only facilitate. He cannot be a judge, cannot be an arbitrator because ay arbitrator makahimo mag-judgment. Labaw na si judge. But again, mediation is not in the court man, EDR man eh. He also cannot take side of either party. Dili po siya makahatag og advice or maka-provide og counseling. So, igo lang yun siya mo assist. Okay? Nga magka-agreement ang duha ka partido. Pero, dili po na niya yun mapugos ang duha ka partido nga magka-settle yun. That's the downside of the mediation. Kay possible gyud nga naa jud mga sitwasyon nga dili magka-okay gyud ang duha. Okay, so how is it done? It's private. At the same time, the parties may be placed at separate location where the mediator communicates information between parties, and after the mediation, mopirma sila og MOA. Okay? So, sa ako nang giingon last time that in mediation class may nakalahi niya pod. Kay sa mediation, any party pwede siya umingon siya nga di nako kauyon inganing atong gibuhat karon di na nahon ni padayon, pwede. But in arbitration again, no. Dili ka maka stop unilaterally. Kailangan gidong na ay common approval because remember sa inyo pa lang submission na amoy agreement lagi. So nga dapat kamundo ka uyon magayang giingon nga ang arbitration is consensual, di ba? But here in mediation you can anytime no dili na magpadayon if you think that the mediation is not productive anymore. Okay? So these are the characteristics that we already discussed. Disadvantages nga possible lagi nga ang settlement dili na walay settlement ka mahitabo. O possible gid na. Let's go to conciliation. So ang nakalahi lagi ni conciliation kang mediation, again, although ang second party makakuha sila agreement sa kaning third party si conciliator here can make a proposal, makasuggest siya. Okay? This third party can make proposal or suggestion. But take note that the third person here plays an advisory role. So manang maka-advise gid siya. Okay? So another dispute resolution process that involves building a positive relationship between the parties of dispute. So it's basically employed in labor and consumer dispute. So conciliator ang tawag sa third party sa conciliation nga process. Siya maoy mo assist, same as the mediation, no? If you notice, pare-pare aragod sila ni mediation. Ang nakalahi lang, maka-propose ni siya, maka-suggest. Okay? But in mediation, no. Only assist and facilitate to reach a settlement. In conciliation class, recommendations are not legally binding. So take note, pwede siya makasuggest but non-binding. Kana nga agreement class nga na-reach through conciliation nga process, usa pa na siya mahimong legally binding once that is accepted by the both parties. Okay? So hinumdumi na in town, palihog. So here's an additional information on conciliation. Although lagi ko no nga pariha lagi si mediation o si conciliation, pero importante na tong hinumduman nga naa lagi gihapon sila kalahian. Because again in conciliation, ang conciliator maoy na ay rule in the actual of dispute and even advices. So nasa sa advisory rule, no, makahimo siya og proposal. But in mediation, si mediator only assist and facilitate. Okay? So, the conciliator, dili ang parties often develops and proposes the terms of settlement. Okay? So, maninigingon ganiha, advisory rule. Okay, so here's an example scenario that is set in the Philippines class nga nagpakita sa lahi-lahi nga
context ni arbitration, mediation o conciliation. So ibutang na to diri karon nga ang gilalisan or ang naglalis is naa diri ang business owner, tag-iya og business si Maria ug ang iyahang former, no? So iyang empleyado sa una nga si Jose. So naglalis sila about sa bayri si Jose na ay mga sweldo nga wa na dawat si Jose. So ang issue kuno diri gi-claim ni Jose nga napadjud lagi hatagon si Maria niya nga 3 months nga back pay plus napadjud overtime compensation nga wala mahatag ni Maria. So nahimot daw to niya before resignation. So nakiglali si Maria, ningingon siya nga nagpataka malaman ka Jose, no? Exaggerated na po nang imuha nga nabayra naman kag saktuoy sa imuhang trabaho. So because of that problem mo nang it created a tension and animosity between kang Maria, which is ang boss, ug kang Jose nga empleyado before. So mo nang maglisod silang move forward maskin ako no tulo ka buwan ako bayri overtime pa. So karon ibutang nato nga arbitration ang pilion ni Maria ug ni Jose. So again, ang mahitabo sa arbitration magkasinabot. So naay agreement dapat, and that agreement is ang ilahang problem, ang ilang dispute will be brought into arbitration. So mupili ni sila karon og kadtong laging naay knowledge about sa ilahang problem. So ang ilang problem is about labor man, about trabaho. So anyone who has an experience with that. So ang ilahang gipili is ang labor lawyer or attorney Reyes. So mauna si siya. Take note that arbitration is formal. So, ang mahitabo diri no, same as what happened in court. So, ma-follow ang mga rules of evidence and procedures. So, makapresent sila ang mga evidences or they have witnesses, they have arguments, and also possible cross-examination as well. So, ang mahitabo kay ingon maligita nga ang arbitrator makahimog desisyon and that decision is binding. So, mao ra gyapon gihimo diri ni Attorney Reyes. So iyahang paminawon, iyahang dawaton ang mga evidence nga gihatag ni Maria ug ni Jose. So iyahang gina-review ang mga documents, ang mga issue, si balaod nga pwedeng makatabang sa iyaha to make a binding decision. And then boom, ninghatag siya decision. Okay? And take note, si third party which is si Attorney Reyes diri so ang iyahang gihimo nga decision is what we called arbitral award. So ang mahitabo after na review ni Attorney Reyes ang tanang mga evidence, na determine niya nga si Maria di ay naa pa joy hatagon kang Jose nga sweldo ug overtime. So ang desisyon ni Jose kailangan bayran to ni Maria. So again, that decision is final and binding, meaning legally enforceable in court. Okay. So let's check kung mediation kintahay ang gigamit nila ni Maria ug Jose. So nagkasinabot karon si Maria ug Jose nga mag-mediation. So take note lagi sa mediation ang third party or si mediator igo ra mo facilitate mo as sumay gibuhat diri ning facilitate ang ilahang gipili nga himuong mediator is si Miss Santos, a certified mediator with experience in labor disputes. Okay? So karon mediation class unlike ni arbitration kasi arbitration formal man same as in litigation, here informal ni siya. So ang mediation process is informal pero pareha kang arbitration nga confidential gihapon. Okay? So, ang mahitabo, kay ingon man mo facilitate lagi ang third party, so may gibuhat ni Miss Santos. Iyahang gitabangan si Maria ug si Jose nga magkastorya gyud og tarong. So, ilahang gipangitawon sa gyud di ay ang problem, gina-explore nila unsay mga possible solution nga pwede para sa ilahang disputes. So, karon ang final decision, again, in mediation, dili si mediator ang mohimong desisyon. Asa man, of course, it will rest with Maria and Jose. So sila, no, the parties themselves maoy makahimo gyud og final decision. So, igo lang ning guide si Miss Santos toward a mutually acceptable agreement para kang Maria ug Jose.
So through mediation, si Maria ug si Jose nag-compromise sila. So ning sugot si Maria ug sa ganito ning compromising wherein they didn't get what they want pero still ning give up sila something no sa ingana. So it's like a little assertive and a little cooperative. So inga na. So through mediation, so again nagkasinapot nga si Maria dapat mo bayad ni Jose o sa portion para sa iyahang mga wa na dawat nga mga sweldo o overtime. And then si Jose pod ning agree pod nga sige us-usan naman niya imbes ni ingon siya nga kulang pa ka na ako og 30,000. So niingon pod si Jose nga sige na laman 20,000 na lang na. O si Maria pod imbes niyon nga di ko mobayad karon ning sugot na lamang pod na mobayad. So pareho sila ning compromise class. Okay? For the remaining amount and then they sign a written agreement. Take note ingon tag niagi ga mediation whatever di ko non-binding na. Pero unless na laman digi kung i-written then so permahan pag yun diha mahimo na siyang legally binding. Okay? So what if kung conciliation ma'am ang ilahang gigamit? Again in conciliation same as in the mediation nga ang third party mo assist pero ang diri alaman si third person is na ay advisory role so he can propose or she can propose. So ang mahitabo so si Maria nung si agree nga mag-conciliation. So ang ilahang gipili nga mamahimong third party or conciliator is si Mr. Cruz, a retired labor relations officer. So naadjud gihapay alamag about labor no. So ang buhaton diri kay naman ni advisory role ang atong third person so mo participate siya sa process sa conciliation. Muhatag siya og suggestion recommendation para sa settlement ni Maria ug Jose. Karon lagi kana pod nga suggestion or kanang whatever the outcome sa ilahang pag-conciliation diha non-binding gihapon, not legally binding. Free kaayo si Maria o si Jose, example og naisuggest si Mr. Cruz nga ingani na naman buhata. Karon ang duha ka partido pwede na kaayo nila reject. Depende na lamang gid na nila. If they will accept it, then it will become binding. But if they will reject it, ay mahimo si conciliator class. So, naay agreement karon ma-encourage lagi si Mr. Cruz nga dapat magkasinabot sila. Na sila acceptable agreement. So, after na paminawan ni Mr. Cruz on both side, mo suggest siya karon nga si tulod ang amount na kulang sa sweldo dituan ni Jose ug ang iyang overtime. So ang buhaton nila karon depende kung ilabang i-accept or dili. So diri kay giingon man nga gi-accept nila ang suggestion ni Mr. Cruz. Sumo nang ilahang gi-sign, ilahang gisuwat din gipirmahan, then kana mao nang mamahimong legally binding. Okay, so take note anak class. Kamay ra gid kaayo na sila kalahian if imo lamang gyud siyang sabton. Okay? Okay, so sa may kalahian nila. So, of course, ang kalahian is the decision making. Kaya sa arbitration class, maka-decision man lagi ang arbitrator. Pero sa mediation, no. Ang decision is ang two parties may mahimog decision. Mamahimo lang po na siyang binding once it was written and signed. Pero in arbitration, whatever the decision of the arbitrator, that is already final and binding. Sa conciliation po class, si conciliator, makahatag pod og recommendation or advice. And then ang decision adto gihapon sa duha ka partido ilabang sundon or dili. And then binding in nature, so as what I mentioned in arbitration, binding, legally binding. Sa mediation, ang agreement mahimo lang siyang binding if napirmahan sa duha ka partido and then uyunan. In conciliation, ang recommendations, dili na siya binding. Mamahimo lang siyang binding if it is reached through
conciliation, if naay agreement, then ipirmahan gihapon, gidawat na siya sa duha ka partido, then that time it become legally binding. Formality of the process. Sa arbitration class, again, it is most formal process. So same like what happened in court. Pero the other, like the conciliation and then the mediation, more on informal process. Okay? Okay, so I hope I made a very clear differentiation among the three EDR methods or forms. So, ani natakaron sa ikaupat? Another, what do you call this one? Another ADR method. Okay, so we have here mediation, arbitration class. Okay. So, kaning mediation, arbitration class, actually, from the word itself, from the title itself, mediation, arbitration. So, gi-combine ang mediation ug ang arbitration. So, gitawag ni siya og med-arb. Okay, med-arb. So, isa ni siya sa step sa dispute resolution class wherein mo ni ang proseso nga gigamit nga involve both ang mediation ug arbitration. So, ang neutral third party nato diri mediator siya dining transition. So naay nahitabo nga transition. So ako lamang i-type. So naay nahitabo nga transition diri from mediator nahimo si siyang arbitrator. Okay? So may nahitabo diri sa mediation arbitration class. So, para mas masabtan, okay. Mediation arbitration, or what we call as mid-arb, is a hybrid dispute resolution process that combines, gi-combine ko si both mediation o si arbitration class. So, it involves a single neutral third party. So, isa ra ang involved diri nga third party. Di bot pasabot nga nag-mediation o arbitration, lahi ang mediator diri, lahi po ang arbitrator. No, isa ra. Si siya lang mo ining act og mediator at the same time arbitrator. So, sa pagpahitabo diri So, this is a two-step alternative dispute. Two-step, kaya ni agi siya mediation o sa nag-arbitration, in which nag-mediation lagi, kaso lamang nahitabo diri kato nag-mediation na sila. So remember nga si mediator igo lang na siya mo assist. Now, whatever the outcome, nakadepende na sa two parties. So if the two parties here, dili sila mag-reach og agreement, mag-fail ang mediation. So that's the time nga ang dispute will proceed into arbitration. So mo transition sila mamahimo ng arbitration, wherein katong ganiha nga ilahang third party nga mo si mediator mo mahimo na karong arbitrator. O so ganiha dili siya makasuggest, igo lang siya mo assist karon, pwede na siya mo hatag og desisyon kay nahimo naman siyang arbitrator. Okay? And that decision is binding. Para mas masabtan, ingani ni ang mahitabo class. So ang process magsugod na lagi sa mediation, wherein ang third party mo act like a mediator. Kaya di ba mo manay third party sa mediation, mediator. So igo lang siya mo facilitate nga magka-communicate ang duha ka partido, magka-explore kung unsay potential solution sa ilang problem. Ang goal diri is to reach a mutually agreeable settlement. Pero if kadto nga mediation nga ilang gibuhat fails, if dili sila maka-reach og mutually agreeable settlement, dili sila makaproduce og settlement, then ang process karon mo transition siya mamahimo ng arbitration phase. So ang kadtong ilang gihimo nga mediator ganiha, so same ra gihapon, siya na karoy mo act as an arbitrator. Okay? So siya na karoy maminaw from both side, kaya di ba mo trabaho ni arbitration na mo minaw both side, mo dawat og mga evidences, arguments, and muhimo og binding decisions class. Okay? So, mauna si siya ang sa mid-arb.
So for more understanding yun, so let us have this example scenario no. Wherein ang duha kuno nga naglalis diri isang managsilingan nga si Aling Nena ug si Mang Ramon. Okay. So nagpuyo kuno ni si Aling Nena ug si Mang Ramon in a small barangay sa Pilipinas. So nag-share sila og common boundary wall. Pareha og silang kanang sa tawag ingana pader kung sa Tagalog pa no. So karon ang issue diri nagtuo si Aling Nena nga si Mang Ramon ang babuyan ni Mang Ramon is duol ra gid kaayo sa ilang bungbong o bungbong di ay. Mo nang baho kaayo ug tungod ingana mo nang daghan hinuong mga langaw. So karon ning insist pud si Mang Ramon nga ang iyang babuyan is naa sa iyang property. Anya iyahang gyud nang paniguro nga hinlo gyud kaayo ang iyahang babuyan. So ang nahitabo nga to, nagka-cause of tension, naglalis ang managsilingan, mo nang wala sila, dili sila peaceful. Permi sila maglalis. Okay? So ang mahitabo mid-arb ang buhaton. Una, nag-mediation sila. So again, na ay nagkasinabot sila nga mag mid-arb. So nagkuha sila og ilahang third person which is si Lola Elena. Mo ining act like the mediator kay mediation man ang una. So again ang mediator igo ra ba mo facilitate sa discussion, dili na siya makasuggest ha. Igo ra siya mo encourage ang duha ka partido nga i-express ang ilang concern, maminaw sila sa matag usa. Karon ang concern ni Aling Nena gusto niya nga ang si Mang Ramon iyahang ipalayo ang ilahang babuyan dili dito do sa ilahang bungbong or sa ilang wall, okay, para mas maayo gid ang sanitation, para dili ingon nga baho kaayo o mawa na tong mga langaw. Karon si Mang Ramon gusto niyang i-continue ra ang pagpadako sa iyang mga baboy diha argued kay mo gud na iyahang kitaan diha gud siya mo kita, and then iyang gyud gituuhan nga responsable gid kayo siya nga tag-iya, no? He make sure nga hinlo gyud ang iyang babuyan, ang iyang ad. So karon ngitag solusyon ning guide si Lola Elena nila kung nga magkastorya gyud silang duha, no? May-explore silang mga possible solutions. So nagkuan sila nga si Mang Ramon pwedeng i-relocate ang iyang babuyan mas layo, unsa i-improve ang sanitation, no, masinluan pag yun maayo, sakto waste disposal, and then si Aling Nena mas makadawat og compensation gikan ni Mang Ramon sa inconvenience nga nahatag, and then they could agree on a shared responsibility nga i-maintain gid ang cleanliness ug ang boundary sa area. Karon despite sa mga several attempt ni Aling Nena ug Mang Ramon, wa na nila nakuha nga agreement or settlement. So stuck gihapon sila anang ilahang perspective about sa babuyan ni Mang Ramon sa lugar o sa sanitation. So ang gibuhat ning transition si Lola Elena from mediator karon ang iyang role nahimo na siyang arbitrator. So yang gi-consider ang both parties concerns and then mga practices o unsay poy mas maayo lagi sa ato ang environment. So that's why kay ning transition naman siya as arbitrator, makahimo na siya og decision class. So ning himo na siya karog binding decision ning himo siya possible solution nila, ning compromise gihapon nilang gigamit. So yang gi-recommend nga si Mang Ramon mag-implement og stricter nga sanitation, apil na ang regular nga cleaning ug waste disposal, and also si Aling Nena we agree nga ang solution ana nga solution, and then gi-recognize nila ang peaceful nga resolution. So that's it class ang nahitabo sa mid-arb, no? Ang mao ni nagtabang ni Aling Nena o ni Mang Ramon nga maresolba ilang problema, okay, and then both the compromise. So kung sa may desisyon ni arbitrator nga mas makaayo nilang duha, so mo na masunod ning compromise silang duha, and then because of that it helped nga ma-rebuild ang ilang trust and communication between ni Aling Nena o ni Mang Ramon. Alright,
So, kana, mo ni ang mahitabo sa MEDAR. Basta lang ang pinaka main thought ra diri is from mediation, nag-arbitration sila. Okay. So, next, ADR is kaning gitawag nato nga Early Neutral Evaluation Class. Lahi pud ni. So, meaning, wala pa'y trial na anay, meaning, padong na unta trial, court hearing, pero na ay neutral evaluation sa kabuhaton. So na ay third person, na ay third party nga gikuha. So he will be the one karon ang mo-assist, ma-evaluate from the word itself, evaluation sa ilahang dispute. So kani si Ja, dapat experience pud ni siya class ana nga nature sa dispute, and he will make a non-binding assessment. Umayon kay tag non-binding, meaning it's up to the parties kung ilaha bang sundon ng assessment sa third person. But the bottom line here class, ang ENE or the Early Neutral Evaluation, typically gibuhat ni siya sa during the litigation process. So again, naanay kaso, magkaso na. So after naanay kaso, napasaka na or na-file na, before na siya sugdan class, mo lagi nang makabutang diri o naasay pre-trial nga buhaton. Okay? So, isa ni siya ka ADR class wherein ang partido kuno, ano ka partido, apil na ilahang abogado, mag-early sa sila. No? Magkitaay sa sila para sa pre-trial phase. Okay? So, ang mahitabo diri so wala pa'y trial lagi, magkita na sila. So, muna ilang buhaton sa pa'y trial. So, ang mahitabo diri na dapat ang neutral expert, usually mga experienced attorney na gyud ni, so manang ilang mga abogado ilang ubanon, mo na mo evaluate sa kaso, no? At the same time mo provide og feedback sa duha ka partido. So sa ANA class, wala ni siya gi-design kay para pugson gyud nga mag-settle mo, okay? Na ENE dili parehas sa arbitration or mediation, conciliation nga dapat ma-okay gyud magka-settle gyud mo, pero diri wala ni siya dili pugson nga magka-settle ang duha ka partido, pero naalang pud ni siya nga process kay para i-encourage, ibutang nato lagi kay ang court gitlas as much as possible o kayang situlon sa gyud ninyo. So mo ni isa sing kapamaagi kay para i-encourage ang duha ka partido nga mag-consider sa gyud sa ilahang settlement. Basin madapa ba? Basin pwede pa situlon. So by providing realistic nga mga assessment, evaluation gikan sa atong mga expert nga neutral third person, then basin pwede pa dili na ipadayon ang kaso. So manay mahitabo diri akla. So for more understanding, let us have this example. So, ang situation diri karon na ay family si Fordstone, na usa ka family which is ang Fordstone family ug ang construction company nga Buildrite. Karon nagkalali sila about sa construction project para sa bag-ong bahay ni King Fordstone. Karon si King Fordstone ning ingon siya na unsa man mo Buildrite, uy wa man ninyo na kumpleto ang ahong construction project sa akong bahay, imbis na atong gikasabutan nga mao ni dapat mahumanan ninyo ang akong bahay ingani. Niingon si King Fordstone nga wa man maut man ang inyong material nga gipanggamit, defects man, dugay pag yun ang inyong construction. Niingon pud si Buildrite, ang construction company, niingon siya nga Fordstone, pataka ra man gud pug ka og demand, pataka ra man gud kog pangayo gud, ang daghana kang gibag-o sa imong project. So mo nang mas madugay na hinuon ni unja na hinuon na sakto ang budget kay daghan kang pirming ginausob. So nahitabo diha amo nang na-stress kayo si Fordstone kay usan na lamang katuig pero ang iyang bahay wa pa puro pa poste. So karon naglali sila. So nakasabutan nila nga mag ENE, Early Neutral Evaluation. So ang nahitabo ning participate sila ing ani nga ADR, and then ang ilang gihimo nga neutral evaluator, the third person is si Mr. Roa, an experienced architect and also a construction law expert. So ang mahitabo diri makig-meet si Mr. Roa sa duha ka partido separately para mas masabtan ang ilang perspective, ma-review ang ilang document. Okay? So again, take note na tayo litigation process. So karon before gyud na i-proceed,
i-evaluate sa ugtarong para mas masabtan. Okay? Gina-discuss sa gyud ang mga legal argument nga naa din ha. So, pag kuan ana nag-facilitate si Mr. Roa, atubang ang duha ka partido, no, i-present ang cases, ang mga answers sa ilang mga questions. They might share also photos and videos sa construction site para mas ma-explain gid ang ilang claim. So, gi-consider karon ni Mr. Roa ang mga evidence nga gipang present diha. Okay? So, possible ang ebidensya is na gipakita ni Forstone nga dugay gyud na human. Wa pa pud na human. Daghang defects sa mga materyales. Okay? And then, ang build rate po, pong evidence is, daghan naging changes nga gihimo si King Forstone. Mo na ang impact nga to, mas nataas ang time. Dugay na human. O nakuha nga na hinog budget. Kay usog-usog. So, ang gibuhat diha karon, gi-highlight ni neutral evaluator ang mga potential legal claims. So, example, breach of contract, naa ang negligence, or naapod ang defective workmanship. So, ang gihimo karon na feedback ni Mr. Roa nga gi-outline niya kung sa mga potential legal risk ang naa. Okay? So, possible yung si Mr. Roa nga pwede mo mag-settlement, parehain nga ng umnon gyud dapat nimo build right ang bahay ni King Forstone. Kung unsa ganitong inyong unang gikasabutan, unsay nasa inyong kontrata mo unay buhata. Okay? With a revised timeline and budget. Then, compensation for defect. So, dapat kamo inyong bayaran tong mga defect nga mga materials. Okay? At the same time, possible reduction sa final payment. Then, naay ang duha ka partido magkasinabot sila nga at least malamang mahuman-human tunga ang ilang ambay ni King Forstone. Okay? So, mao na siya class ang mahitabo diri. So, Mr. Roa might encourage the parties to consider other forms of ADR such as mediation or arbitration if they cannot reach a settlement through E&E. So, mura gyapon ni nahug nga conciliation dapit, no? Mo ipa-reconsider man, ipa-check man kayo ni natural evaluator unsay mga possible nilang buhaton, and then if unsa man gyud dili gyapon magkasinabot, pwede mo encourage ang neutral third person og another ADR nga process para nilang duha class. Okay? So, mauna diha ang mahitabo sa early neutral evaluation. So, reality check. Pareho si Forstone ug ang Buildrine nagkasabot gyud kung unsay posibleng legal risk nga naa diha. Okay, kung ipadayon pa na nila ilang panaglalis. So, ang ini process class nag-provide og framework sa negotiation, nag-encourage sa duha ka partido to consider realistic settlement options and also improve communication. Okay? And then, ang early neutral evaluation nga process class nag-increase of likelihood of an early settlement and potentially avoiding time and expense of protracted litigation. So again, para malikayan nga dugay lagi ning litigation, so naay another option sa mag pre-trial phase sa. Okay, so I think I'll just gonna make another video discussion for this one kay medyo taas-taas na. So see you on the next video.